Ang buhay ay isang bagay na talagang nakalilito. Kunin mo ang kahit anong atomo sa iyong katawan at hindi ito mas buhay kaysa sa isang butil ng buhangin. Pero kapag nagsama-sama sa loob ng mapagkalingang kanlungan ng isang selula, ang mga atomong ito na bumubuo ng mga molekula ay sumasali sa isang kamanghamanghang sayaw kung saan ang kabuuan ng lahat ng galaw ay lumilika ng tinatawag nating himala ng buhay. Isa pa rin ito sa pinakamalalaking tanong na walang sagot. Paano nga ba tayo lumilipat mula sa walang buhay patungo sa may buhay? Kailan nga ba nagsisimulang mag-organisa ang materya upang gumana ng mag-isa? Para matuklasan ang paglitaw ng buhay, dapat muna nating bigyang pansin ang mga pangunahing sangkap na nakakagulat ay karaniwan lang. Kung titingnan natin ang mga pangunahing blok ng buhay, mapapansin na halos lahat ng atomong bumubuo rito ay mula sa banda ng Schnaps. Dahil ang carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus at asupre ay bumubuo ng 99% ng mga atomong matatagpuan sa mga nabubuhay na organismo. Kung lalagyan mo pa ng kaunting calcium, bakal, potasa, magnesium at zinc ang Schnaps, halos kumpleto mo na makukuha ang lahat ng atomikong elemento ng isang buhay na nilalang. Kahit pa ito ay isang goldfish, letsugas o isang tao. Pero dito ito nagiging napakakomplikado ay dahil ang mga atomong ito ay unang mga blok lamang ng isang mas malawak na estruktura. Dahil sa loob natin, ang mga atomong ito ay nag-aayos at nag-uugnay upang bumuo ng mga molekulang sobrang sari-sari at napakakomplikado. Kahit alam na natin ang mga pangunahing sangkap, misteryoso pa rin ang resipe. Nang nagsimula tayong magtanong kung paano naging mas komplikado ang materya hanggang sa umabot ito sa antas ng buhay, sinubukan nating ulitin ang mga unang hakbang ng kwentong ito sa laboratorio. Noong 1952, nagsagawa ang kimikong si Stanley Miller ng eksperimento para muling litsayin ang kondisyon ng sinaunang daigdig sa mas maliit na sukat. Medyo simple ang kanyang kagamitan, 2 sisid lang sa lamin na pinagdugtong ng tubo. Sa isang lobo, patuloy na pinapainit ang tubig. Ang singaw ng tubig na lumalabas ay dumadaloy sa isang tubo hanggang sa marating nito ang ikalawang lobo, kung saan naroroon ang isang halo ng metano, amonya at hidrohenyo na sinasabing kumakatawan sa sinaunang komposisyon ng atmosfera ng ating planeta ayon sa paniniwala noong panahon ni Miller. Doon, 2 elektrod ang paulit-ulit na nagpapadaloy ng kuryente sa halo, ginagaya ang kidlat na naganap sa daigdig pagkatapos mabuo. Pagkatapos, pinalalamig ang halo bago magsimula muli ang siklo. Ilang oras matapos magsimula ang eksperimento, napansin ni Miller na ang dating malinaw na tubig ay naging dilaw. Pagkatapos ay kulay kape at pagkalipas ng ilang araw ay dumilim pa ito. Sa pagsusuri ng mga compound na nasa tubig na parang concentrated na tsa, natuklasan ni Miller ang napakaraming bagong nakakagulat na mga molekula na nabuo mula sa mga molekulang binasag ng sunod-sunod na kislap ng kuryente. Sa organikong sabaw na ito, natukoy niya ang 5 amino acid, 3 rito ay ginagamit sa paggawa ng protina sa mga selula ng buhay na organismo. Isa itong nakakagulat na balita. Ipinakita lang ni Miller na ang mga medyo simpleng molekula kapag nalantad sa enerhiya at sa mga pagbabago ng temperatura ay nagiging mga pangunahing sangkap ng buhay. Malaki noon ang kasabikan sa kamanghamanghang eksperimento na ginaya sa ilalim ng mga salaming hugis kampana. Unang beses, mukhang kayang lampasan ng eksperimento ang hangganan ng kimika at biyolohiya. Sa pagbabasa ng mga artikulo noon, parang sapat na ugain lang ang lahat para biglang magkaroon ng buhay mula sa prebiotikong sabaw na parang mahika. Maliban na lang na hindi ito ganoon kasimple. Kahit lumipas na ang kalahating siglo, may mga sumunod pang eksperimento na nagtagumpay ring magpakita. Sa kondisyong tulad ng sinaunang daigdig. Kahit nabuo ng halos lahat ng amino acid na gamit ng mga nilalang, hindi pa rin tayo mas malapit sa synthesis ng buhay kumpara noong 1953. Lahat ng mga kamanghamanghang eksperimento na ito ay nagpapakita na kahit walang tulong ng anumang enzyme at sa kawalan ng anumang selula, mula lamang sa simpleng mga gas, tubig at enerhiya, ang materya ay natural na maaaring bumuo ng ilang pangunahing sangkap na ginagamit ng mga nabubuhay na nilalang. Ngunit wala sa mga ito ang lumika o nagpakita kung paano lumitaw ang buhay. Sa totoo lang, sobrang laki ng agwat sa pagitan ng mga molekulang nabuo sa mga eksperimentong ito at ng mga molekulang gumagana sa ating mga selula, kaya parang imposibleng umiral tayo. Nakakatuksong isipin na kapag mayroon ka ng mga amino acid, ayos na ang lahat.
Pero ang mga amino acid ay unang baitang pa lang ng napakalaking estruktura. Ang tunay na mga susi sa pagpapatakbo ng mga selula na bumubuo sa lahat ng nabubuhay na organismo sa mundo mula ulo hanggang ugat ay ang mga protina at mga molekula ng RNA at DNA. Para makabuo ng protina, kailangang pagsamahin ang daan-daang hanggang libong amino acid sa tamang pagkakasunod-sunod. At ang mga protina, merong ilang bilyon sa bawat isa sa ating mga selula. At bawat isa sa mga protinang ito ay isang kamanghamanghang hiyas ng kasalimuotan. Isipin mo na para makuha ang collagen na protina sa mga nag-uugnay na tissue, balat, buto o litid, kailangan mong ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod ang 1,055 amino acid. Isipin mo ang ganitong ayos ay maaring biglang lumitaw dahil sa tsamba. Parang imposibleng makakita ng buhawi na dumaan sa tumpok ng piyesa ng bakal at mag-iwan ng helicopter na buo, maayos at lumilipad ng perpekto. Para bigyan kayo ng ideya, dahil gumagamit ang mga nabubuhay na organismo ng 20 iba't ibang amino acid para makagawa ng eksaktong isang protina na may katamtamang laki na may 300 amino acid, mayroong 20 na nakataas sa 300 posibleng kombinasyon. Mas malaki pa ito kaysa sa bilang ng mga atomo sa nakikitang universo. Ang mahahalagang proseso sa buhay na kapanatili sa mga selula at nagbibigay daan sa mga organismong may mga ito na mabu ay nangangailangan ng 10,000 iba't ibang uri ng protina. Mas nakakabaliw pa dahil para gumana ang protina, hindi lang dapat tama ang pagkakasulod ng amino acid, kailangan din itong matiklop sa eksaktong paraan gaya ng chemical na origami. At higit sa lahat, tila kabaliwan nito dahil para gumawa ng mga protina, ang mga nabubuhay ngayon ay gumagamit ng ribosoma. Mga uri ng napakalalaking makinang molecular na binubuo ng bahaging RNA at bahaging mga protina. Sa usaping lohika, parang ganito. Meron kang pabrika ng printer na kailangan gamitin ang mga makinang ginagawa nito para maitayo ang sarili nito. Sa loob ng mga dekada, ang paradox na ito ng mga nabubuhay na nilalang na gumagana gamit ang mga makinang molecular na tanging sa pamamagitan ng mga prosesong nangangailangan sa kanila magagawa ay tila naging isang pader na hindi matatawid para matuklasan ang mga hiwaga ng pinagmulan ng buhay. At napakahirap ipaliwanag kung paano nabuo ang isang sistemang ganito kakomplikado ng paunti-unti. Gayong sa unang tingin, lahat ng bahagi nito ay tila kailangan para ito ay gumana. Kaya naman matagal nang naging tukso na isipin ang paglitaw ng buhay bilang isang milagrosong pangyayari. Ngunit ang mga natuklasan sa nakalipas na 30 taon ay nagsimula nang magpakita sa atin na ang lahat ng komplikasyong ito ay tila hindi bunga ng mga pangyayaring halos imposibleng mangyari, kundi ang kamangha-manghang bunga ng mahaba at kapanapanabik na kasaysayan ng materya na sa ilalim ng mga payak na likas na penomena ay kusang nakakabuo ng mga kahanga-hangang anyo. Higpitan ang inyong sinturon, ipahinga ang inyong isip at maghanda kayong magsimula. Isang paglalakbay mula sa gilid ng mga bituin hanggang dulo ng kalawakan, tumatawid sa ibabaw ng planetang daigdig na hindi na makilala. Sisisit tayo sa sinaunang karagatan na puno ng enerhiya, bulkanismo at hilaw na kimika. Sa panahon ng mga kapaligiran kung saan wala pang buhay, ngunit tila lahat ay naghahanda na upang ito'y isang araw ay lumitaw. Hindi ito himalang biglang bumagsak mula sa langit, kundi mabagal at halos di maiiwasang bunga. Nagsisimula ang ating paglalakbay sa 6 na kahanga-hangang elemento, carbon. Ang walang kapantay na hari ng pagiging komplikado, ang sentrong elemento kung saan umiikot ang lahat ng kilalang kimika ng buhay. Ang susi sa tagumpay ng C ay nasa katotohanang ang atomong ito ay may kakaibang kapangyarihan, ang kakayahang bumuo ng hanggang 4 na matitibay na chemical na ugnayan sa maraming iba pang elemento, ngunit higit sa lahat sa sarili nito. At ang kakayahang ayusin ang mga ugnayan sa espasyo para makabuo ng molecular na katedral, walang katapusang kadena at magkakaugnay o nagsasangasangang siklo na nagpapakita ng mga puno at labirint habang ang ibang atomo ay mabilis na nakakulong sa paulit-ulit o matitigas na estruktura. Ang ugnayan ng mga atomong karbon ay sapat na nababaluktot para sa pagbabago, ngunit matibay din, kaya hindi basta nasisira sa kaunting pagkagambala. Ang bahagyang kahinaan ng mga ugnayang ito ang nagpapalakas sa karbon dahil dito ay nakakabuo ito bunga ng mga nagkataong banggaan ng isang talagang nakabibiglang dami ng mga anyong molecular.
Isipin mo na mahigit 10 milyong compound ang kilala sa kalikasan at nakatukoy, nagawa o nakatalogo na ng mga kimiko ang mahigit 200 milyong molekulang may karbon. Sa katunayan, ang tinatawag na hindi karbonadong kimika ang tungkol sa mga oksido, asin at mineral, sa madaling salita sa lahat ng iba pa. Umaabot lang sa pinakamabuti sa ilang daang libo hanggang ilang milyong natatanging compound sa kabuuan. Ang tunay na pagkahilo ay nagsisimula kapag di mo na binibilang ang mga molekulang may karbon at nag-focus ka sa mga molekulang pinapahintulutan ng batas ng kalikasan sa teorya. Diyan, ang organikong kimika na nakatuon lang sa karbon ay nagbabago ng antas. Dahil napakaraming posibleng estruktura ng molekula sa teorya, umaabot ito sa mga halagang lampas sa imahinasyon, gaya ng 10 itinaas sa 100. Sa madaling sabi, walang duda na nangingibabaw ang karbon sa dami ng posibleng pagiging komplikado. Bagaman hindi garantiya ng buhay ang presensya nito, naniniwala tayo na kung may buhay sa ibang bahagi ng universo, maaaring iba ang itsura nito. Ngunit malamang nananatiling tapat sa karbon ito. Ang kahangahangang kakayahan ng mga atomong ito na lumika ng pagiging komplikado ay kilala na ng higit 1 siglo. Kamakailan lang natin nalaman na hindi na sila naghintay makarating sa daigdig bago ipakita ang kanilang mga katangian. Dahil ang kanilang pagkamalihin ay lumilitaw sa mga kamanghamanghang kapaligiran mas maaga kaysa sa inaakala natin. Sa malamig na ulap ng gas at alikabok sa paligid ng mga bituing malapit ng mamatay, marami tayong makikitang karbon na matapos malikha sa pamamagitan ng nuklear na pandayan ay lumulutang sa lamig ng kalawakan kung saan ito ay nagsasanib sa iba pang mga elemento at sa sarili nito upang bumuo ng mga molekulang hindi pa umiiral noon. Ang kapaligirang interstellar ay hindi isang tigang at walang buhay na disyertong madalas nating naiisip. Sa loob ng mga higanteng ulap ng molekula na lumulutang na parang mga multong hamog sa ating kalawakan at may temperature na ilang degree lamang sa taas ng absolutong zero, tahimik na gumagana ang organikong kimika. Sa ibabaw ng mga mikroskopikong butil ng alikabok mula sa labi ng mga patay na bituin, ang mga molekula ng tubig, methanol, ammonia at carbon monoxide na nagsasama ay maaaring maapektuhan ng malalakas na banggaan. Ang cosmic ray at ultraviolet na liwanag sa kalawakan ay maaaring magbuo ng mahahabang carbon-based na molekula. Heto na, nakikita natin sa kalawakan ang mas komplikadong chemical tulad ng alcohol, aldehyde at carboxylic acid. Naitala pa nga sa mga ulap na ito ang presensya ng daandang iba't ibang organikong molekula kabilang na ang mga aromatikong hydrocarbon o kaya naman ay ethyl formate, isang natatanging compound na nagbibigay ng lasa sa raspberry at ng matamis at kaaya-ayang amoy. May ambag din ito sa amoy ng room at regular na ginagamit sa paggawa ng pabango. Sa madaling salita, sa kalawakan, basta't may carbon, kaunting enerhiya at oras, mabubuo ang mga komplikadong organikong molekula. Mula sa malapit na interstellar na kapaligiran hanggang sa malalayong bahagi ng kalawakan, natukoy natin gamit ang pagsusuri ng liwanag ang presensya ng halos 300 uri ng molekula. Wala ni isang amino acid dito, malayo pa tayo sa kimika ng buhay. Ngunit ito na ang mga unang hakbang ng bokabularyo. Kapag bumagsak ang mga molekulay na ulap at nabuo ang mga sistemang planetaryo, lalo pang tumataas ang pagkakaiba-iba ng materyang taglay nila. Ang materyang ito, matapos mabago sa loob ng milyon-milyong taon ng tahimik na kimika, ay muling umiikot sa loob ng mga protoplanetaryong disk. Sa masisikip at magulong kapaligiran, may bagong kimikang nabubuo sa ibabaw ng alikabok na pinasisigla ng liwanag ng bagong bituin at tuloy-tuloy na banggaan. Ngunit ang tunay na malaking pagtalon sa kasalimuotan ay nangyayari mismo sa loob ng mga unang mababatong katawang langit. Sa asteroid, ang init mula sa radyaktibidad ay tumutunaw sa mga yelong nasa loob. Ang dumadaloy na tubig ay nagpapalit ng mineral at binabago ang simpleng molekula sa mas komplikadong organikong sangkap tulad ng amino acid at nitrogenous base. Ngayon, ang pag-aaral ng mga kometang nabuo sa pinakamalamig at pinakamalayong bahagi ng solar system at halos buo pa ring napanatili ang nilalaman ng sinaunang disk. Nagbibigay daan ito sa atin na maabot ang mga tala ng panahong iyon dahil napanatili nila ang bakas nito na nakulong sa kanilang yelo. Sa pag-aral sa laboratorio ng mga bagay na nabuo kasabay ng solar system, nadiskubre natin ang maraming kamanghamanghang bagay.
Ang ilang meteorite mula sa pamilya ng mga carbonaceous chondrite ay may hanggang 5% organikong material batay sa bigat. Natuklasan natin dito ang maraming simpleng carbon-based na organikong molekula gaya ng mga asukal, pati na rin mas komplikadong molekula tulad ng carboxylic acid, alcohol at amine. Pati na rin ang mahigit 70 uri ng iba't ibang amino acid, kung saan 12 ang kasali sa pagbuo ng mga protina. Sa mga sample na kinuha mula sa mga asteroid na Bennu at Ryugu at dinala pabalik sa daigdig, natukoy sa kanilang alikabok ang presensya ng kumpletong genetic alphabet natin, ang 5 nucleic base na matatagpuan sa mga molekula ng DNA at RNA. Mas kahanga-hanga, iniisip natin na ang mga kometa mula sa malalayong bahagi ng solar system ay naglalaman, bukod sa yelo, ng hanggang 50% ng masa ng organikong material na nabuo mula sa pagsasanib ng mga simpleng compound ng carbon na nalantad sa mga sinag na ultravioleta. Tiyak, sagana ang pangunahing sangkap ng buhay sa sinaunang solar system, kung saan karamihan sa mga batong mayaman sa mga bagong elementong chemical ay nagdala ng kanilang mga regalo sa mga bagong planetang nabubuo sa pamamagitan ng pagbagsak. Sa ngayon, tinatayang may 10 tonelada ng mga meteorite at 10,000 tonelada ng micrometeorite ang bumabagsak sa Earth bawat taon, na kung tutuusin ay maliit lang kumpara sa bigat ng ating planeta. Pero noong panahon ng DNA, mahigit 4 na bilyong taon nang nakalipas, ang daloy ng pagbagsak ng material mula sa kalawakan ay malamang na daan-daan hanggang libo-libong beses na mas mataas kaysa sa ngayon. Maaaring isipin na lahat ng komplikadong material na bumagsak sa daigdig mula sa kalawakan ay nasira dahil sa tindi ng banggaan. Pero ipinapakita ng mga eksperimento sa laboratorio na ang hindi maliit na bahagi ng mga organikong molekula ay nakaliligtas ng nakakagulat kahit sa malalakas na banggaan. Sa ilang kaso, ang mga banggaan ay nagdudulot ng panandaliang kapaligiran na may matinding temperatura at presyon kung saan nabubuo ang bagong uri ng molekula. Ngayon, iniisip natin na ang matitinding pambobomba sa mga planetang mabato nung simula ay hindi gaanong hadlang sa pag-usibong ng buhay. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga para mapayaman ang ibabaw ng planeta sa iba't ibang molekula. Hindi basta nalaglag ang buhay mula sa langit, pero ilang sangkap nito ay ganoon. Pag naideposito sa lupa, ang mga molekula mula kalawakan ay sumasama sa mga molekulang nabuo sa ibabaw, at magkasama nilang maaabot ang mga bagong antas ng organisasyon dahil ang sinaunang daigdig ay nag-aalok ng napakaraming pagkakataon para sumubok ng mga bagong pormulang chemical. Sa ilalim ng gasusong atmosfera niya na may kidlat, singaw, tubig at nakalutang na bulkanikong partikulo, makikita natin ang mosaiko ng panandaliang kapaligiran na nabubuo at nawawala dahil sa pagtaas-baba ng tubig, pagsabog ng bulkan, banggaan at bitak sa crust ng mundo. Ang bawat kapaligiran ay bagong larangan, may sariling limitasyon at oportunidad kung saan naipapakita ng materya ang iba't ibang anyo nito. Bawat bulkanikong lugar na puno ng reaktibong mineral, bawat ibabaw na lantad sa matinding ultraviolet na radyasyon, mga kumukulong laboratorio, mga panandaliang pugon ng eksperimento kung saan nagkakaroon ng ganap na bagong dimensyon ang mga posibilidad ng kimika. Kadalasan, hindi umuusad tungo sa buhay ang mga reaksyon, pero may ilan na nagkatagumpay. Ang planeta ay nagsisilbing evolusyonaryong pansala na pumipili ng molekulang tumutulong sa paglitaw ng buhay. Pero hindi lang atmosfera ang may papel sa pagbabagong ito. Sa ilalim ng ibabaw, sa kailaliman ng mga umuusbong na karagatan, ang mga molekula ay nakakahanap ng mga pugon ng eksperimento, marahil ay mas mabunga pa. Nakasiksik sa mga puwang ng mga hydrothermal vent kung saan lumalabas ang bahagi ng sobrang init mula sa loob ng planeta. Ang materya ay umaabot sa mas mataas na antas ng kasalimuatan. Maraming siyentipiko ang naniniwala na ang mga malalalim na silungan ay nagsilbing sapat na matatag na mga laboratorio para lumitaw ang mga unang tunay na gumaganang sangkap ng buhay. Sa loob ng mga ito, ang materya na medyo protektado mula sa mga panganib sa ibabaw ay maaring mag-eksperimento ng mas komplikadong mga landas ng reaksyon at subukan ang mas ambisyosong mga arkitekturang molekular. Ang mga nakalubog na mineral na katedral ay nagbibigay ng mga kondisyon na nagtutulak sa pagkakaiba-iba. Makikita rito ang mga siwang kung saan ang tubig matapos makalusot sa balat ng mundo ay muling lumilitaw sa temperaturang ilang daang degree, dala ang mga mineral at natunaw na mga gas. Ang mga butas-butas na mineral na pader na dinaraanan nito ay nagsisilbing micro-laboratorio na may kakaibang kondisyon.
Sa ilang bahagi, mabilis bumababa ang temperatura sa maliliit na silid sa ilang sentimetro lang. Sa iba, malaki ang pagkakaibaan ng asididad. Minsan, ang pagkakaibang karga sa dalawang magkalapit na kapsula ng bato ay nagiging parang natural na batserya. Sa madaling sabi, sa mga munting siwang na ito na parang mga protoselula ng mineral bago pa man, ang nakukulong na materya ay halos napipilitang makipag-ugnayan sa sarili nito. Ang mga mineral dito na nasa pader o dumadaloy ang gumagabay sa mga pagsasanib at nagpapatatag sa mga komplikadong intermedyang kemikal. Ang pagkakaiba-iba ng mga molekula ay di na lang umaasa sa random na banggaan, kundi idinadaan na rin sa hugis ng mga bato. Sa madaling salita, ang mga maliliit na espasyong ito ay mga pugad ng inobasyon. At lahat ng mga maliliit na eksperimento na ito ay nangyayari ng sabay-sabay sa daan-daang libong mga hydrothermal na tsiminea na sabay-sabay na gumagana sa buong planeta. Ipinapakita sa atin ng mga eksperimento na sinusubukang gayahin ang mga mini-environment na ito sa ating mga laboratorio na sa mga sisidlang ito na naghihiwalay, nagpapakonsentra at nag-aayos, ang mga simpleng molekula ay maaaring makabuo ng 12-12 ng komplikadong organikong compound at sa paligid nila ay maaaring mabuo ang napakaraming iba pang mga panandaliang molekula. May mga kondisyon na nagpapadali sa kanilang pagsasama. Makikita natin na ayon sa molecular na pagpili, lumilitaw ang mga estrukturang nagpoprotektahan. May iba rin na kusang nagsasama, nagiging paunang lamad at lumilika ng mga pansamantalang kompartimento kung saan naiba ang panloob na chemistry sa labas. Siyempre, gaano man kakomplikado ang mga molekulang maaring mabuo dito, hindi pa rin ito buhay. Marami sa mga sistemang chemical na nabubuo sa laboratorio ang bumabagsak kapag nagbago ng kaunti ang mga kondisyon. Bawat hindi matatak na protoselula at self-sustaining na chemical na siklo ay nagpapakita na ang materya kapag pinapakain ng enerhiya at iniwan sa sarili, maaring muling magpakita ng nakakagulat na pagkamalikhain at mailapit tayo kahit kaunti sa misteryo ng pinagmulan ng buhay. At tandaan, ang mga eksperimento natin ay ginagawa sa maliit na sukat at maikling panahon kumpara sa napakahabang panahon ng heolohiya. Samantala, ang bawat simniyang ito ay pwedeng manatili ng aktibo ng daan-daang libong taon. Sapat ito para bigyang kredibilidad ang ideya na ang paglitaw ng buhay ay hindi resulta ng isang hindi malamang pagkakataon, kundi isang estadistikang hindi maiiwasang bunga ng napakaraming pagsubok na naganap sa sukat ng buong planeta. Sa kabila ng lahat, dapat nating tandaan na ang kaya nating muling likayin sa laboratorio ngayon ay kahawig ng buhay, gaya lamang na isang spark kumpara sa isang sunog. At gayon pa man, ipinapakita sa atin na eksperimental na organikong kimika na umabot na sa isang napakakomplikadong antas na ang kayang gawin ng materya na mag-isa sa sarili nitong kapaligiran ay talaga namang kamangha-mangha. Sa paggawa ng batayang bahagi, halos wala ng misteryo ngayon. Sa laboratorio, kaya na nating gawin halos lahat ng pangunahing molekula na ginagamit ng mga buhay na organismo nang hindi gumagamit ng anumang buhay na bagay. Mga amino acid, nitrogenous base, asukal, paunang sangkap ng ribosoma, lipid at nucleotide. Lahat ng ito ay maaring mabuo kahit walang kasamang anumang selula, enzyme o hibla ng DNA, basta't pinagsama mo ang carbon at enerhiya sa mga partikular na kondisyon. Mas nakakaintriga, lumilitaw ang mga molekulang ito sa iba't ibang simulated na kapaligiran. Ipinapahiwatig nito na ang mga unang hakbang ng prebiotic na kimika ay hindi nakadepende sa isang senaryo kundi bunga ng mga prosesong medyo nababago o flexible. Pero kahit na meron kang lahat ng piyesa na kailangan para bumuo ng isang napakakomplikadong makina, hindi nito sinasabi kung anong ayos ang dapat sa pagbuo nito o kung paano ito bibigyan ng sariling dinamika. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung paano nabubuo ang mga blok ng buhay, kundi kung paano natin mauunawaan kung paanong ang kasaganahan ng mga blok ay bumubuo ng buhay. Sa aming eksperimento, minsan lumalabas ang nakakagulat na bagay gaya ng mga hindi matatag na molekula na kayang katalisahin ang sarili nilang pagbuo, ibig sabihin, makopya ang ilang bahagi ng kanilang sarili. At mga simpleng lipid na kusang nagbubuo upang makagawa ng mga paunang lamad, marupok at panandalian, ngunit kayang ikulong ang isang panloob na kimika na iba sa nasa labas. Ang mga lamad na ito ay maaring lumaki, sumipsip ng bagong lipid, magbago ng hugis at maghati dahil sa puwersa.
Malayo pa tayo sa selula, pero ang kimika ay nakagawa na ng mga bula. Mula, hindi pa rin ito buhay, pero parang anino na nito. Alam nating gumawa ng mga block, hindi matatag na compartment, mekanismo ng sariling pagsunog at magulong pagpapalakas. Pero hindi natin alam kung paano pagsamahin at pagtibayin ang lahat ng ito sa isang buo na magtatagal at maipapasa ang organisasyon sa paglipas ng panahon. Dapat maintindihan na ang pangunahing problema ng mga komplikadong sistemang molekular na maaaring kusang mabuo ay hindi sila kayang magparami at mag-ipon ng inobasyon sa matagal na panahon. Malikhain ang kimika nila, ngunit walang naiiwang alaala. Ang bawat komplikadong sistemang mula sa eksperimento ay nawawala kapag binago ang kapaligiran nito. Lahat ng buo ay kayang magkasa ng kaayusan sa paglipas ng panahon. Ang pagtuklas ng mga sopistikadong reaksyong kemikal na gumagaya sa ilang katangian ng buo ay nagtutulak magtanong ng kakaibang tanong. Kailan tumitigil ang materya sa pagiging komplikado at nagsisimulang maging buhay? Gaano kalayo ang kayang marating ng materya bago ito maging buhay? Saan ba matatagpuan ang hangganan ng walang buhay at nagsisimulang mabuhay? Kung masasagot mo ang mga tanong na ito, siguradong makakakuha ka ng Premyong Nobel. Sa loob ng maraming siglo, itinuring ang buhay bilang isang misteryosong esensya o hiningang nagbibigay buhay sa materya. Hanggang kamakailan, iniuugnay ang pinagmulan nito sa isang hindi tiyak at mahiwagang sandali ng biolohiya na kayang magpalitaw mula sa sinaunang mga karagatan ng ganap na ngabo at kumikilos na selula. Ngunit unti-unting pinalitan ng mga pinakabagong tuklas ang pananaw na ito ng isang biglaang simula kung saan ang buhay ay tila lumitaw sa pamamagitan ng mahika ng ideya ng isang mabagal na paglipat, isang proseso na napakahaba kaya imposibleng matukoy ang eksaktong petsa nito. Naniniwala tayo ngayon na walang malinaw na hangganan sa buhay at walang tiyak na sandali kung kailan nagsimulang magsama-sama at gumana ang mga sangkap. Ito ay pag-iipon ng mga prosesong unti-unting nagiging mas komplikado, nagsimula bago pa lumitaw ang unang malinaw na selula at hindi kailanman biglang tumawid sa isang malinaw na linyang naghihiwalay. Ang paghahanap ng isang petsa kung kailan lumitaw ang buhay ay tiyak na mananatiling hindi maaabot magpakailanman dahil ang buhay ay hindi basta-basta sumulpot bilang isang kamanghamanghang pangyayari. Dahil hindi matukoy ang isang natatanging sandali ng simula kung kailan unang nabuhay ang materya, sinusubukan na yon ng mga mananaliksik na unawain kung paano at bakit ito nagawang maging mas komplikado. Layunin hindi lang malaman kung pabor o hadlang ang mga kondisyon noon sa buhay, kundi mas mahalaga ay tanungin kung ang mga iyon ay angkop para sa pagbuo at pagpapanatili ng organikong compound na kailangan upang simulan ang paglipat mula walang buhay patungo sa may buhay. Maaring mukhang sumasalungat ang pananaw na ito sa paghanga ninyo sa pagiging komplikado ng mga protina na nabanggit ko noong una. Ngunit ang kanilang pag-iral ay nagiging napakalabong mangyari lamang kung iisipin natin na sila ay biglang lumitaw, nabuo na at ganap na gumagana. Ngayon, naniniwala tayong wala sa mga protinang ito ang biglang nabuo. Ang kanilang paglitaw ay napakabagal, nagsimula sa di perpektong, maikli at di matatag na molekula. Sa pagdaan ng panahon, binago ng ebolusyon ang mga ito hanggang naging maaasahang mga makina. Kaya't hindi nagsimula ang buhay bilang isang pabrika na handa na agad, kundi parang isang printer na sira-sira at mahina. Gumagawa ng mga kopyang di perpekto pero matibay at kayang gumana at mapabuti ang sarili. At sa mga draft na ito, ang ilan na mas epektibo, mas maaasahan at mas eksakto ang siyang nagbigay ng buhay na kilala natin ngayon. Kahit hindi na natin itinuturing na biglaan ang paglitaw ng buhay, pinag-uusapan pa rin ang pagkakasunod-sunod ng pagbuo ng mga antas nito. Mayroong dalawang pangunahing makatunggaling teorya na matagal nang nagtatalo kung paano ang pag-iipon ng mga walang buhay na kemikal ay nauwi sa pagbuo ng isang maliit na supot ng mga kemikal nagkaroon ng sinok. Ang unang teorya, ang RNA muna, ay nagsasabing nagsimula ang buhay kapag may bagay na kayang paramihin o kopyahin ng sarili sa paglipas ng panahon kahit marupok, mabagal o hindi perpekto. Ang paglitaw ng mga molekula ng RNA ang pangunahing papel sa senaryong ito dahil kaya nilang magsulat ng mensahe at ipatupad ito.
Kaya nilang mag-imbak ng impormasyon gaya ng DNA at kumilos sa paraang chemical gaya ng mga enzyme. Kung paniniwalaan natin ang senaryong ito, ang mga unang sistemang buhay ay lumitaw bago pa man mabuo ang mga selula sa pamamagitan ng mga piraso ng RNA na nagkokopyahan sa isa't isa. Pagkatapos, kalaunan, isang istruktura ang idinagdag sa paligid nito upang protektahan, pakainin at patatagin ang mga mensahero nito. Ang pangunahing kahinaan ng palagay na ito ay ang mga molekula ng RNA ay napakababasagin at hindi matatag. Ang paggawa at pagpapanatili nito ng hindi napoprotektahan sa loob ng isang selula ay nangangailangan ng napaka-espesyal na mga kondisyon. Kaya mahirap ipaliwanag kung paano nagawa ng isang napaka-sopistikadong molekula na umiral ng walang isang estruktura na magpoprotekta rito. Ang pangalawang palagay, metabolismo muna, ay bumabaliktad sa lohika at inaakalang ang buhay ay nagsimula hindi sa kodigo kundi sa sistemang chemical na kayang tumagal. Ayon sa pananaw na ito, kailangan munang mabuo ang organisadong reaksyong chemical na kayang gumana mag-isa bago lumitaw ang buhay kahit wala pang impormasyong henetiko. At ang mga sistemang ito na parang mga bula ay unti-unting naging mas komplikado hanggang sa nabuo nila ang kodigo henetiko, ang plano na nagpapahintulot na magparami ang mga ito. Sa madaling salita, nagsimula ang buhay na parang pabrika na walang plano bago na imbento ang manual para maipasa ang dati ng gumagana. Ang problema dito, ang metabolismo na walang planong magparami ay gumagana pero nawawala ng walang iniiwang lahi. Sa ngayon, kahit hindi pa rin tiyak ang sagot, iniisip natin na ang susi sa palaisipan ng pagkakasunod-sunod ng mga yugto ay nasa gitna ng dalawang palagay na ito. Sinusubukan nating unawain kung paano nagtagpo ang dalawang luhikang ito. Kung ang buhay ay isang prosesong na umuusbong, kapag may tamang sangkap, mga kompartimento para tumaas ang konsentrasyon at sapat na enerhiya at oras. Kung ganoon, ang buhay ay hindi na isang aksidenteng nangyari, isang hiwalay na anomalya at ang daigdig ay makikita sa panibagong pananaw. Isang planeta na nakatugon sa sapat na mga kondisyon sa isang punto ng kasaysayan nito upang makita ang paglitaw ng buhay. Sa kosmikong sukat, malamang na hindi natatangi ang mga kondisyon na namayani sa sinaunang daigdig. Bilyon-bilyong planeta ang nabuo sa paligid ng mga bituing katulad ng ating araw sa ating galaksya lamang. Malamang karamihan sa kanila ay nagmanari ng parehong pangunahing sangkap mula sa kalawakan. Dahil dito, mahirap nang isipin na nanatiling tahimik ang materya sa lahat ng iba pang mga planeta. Ngayon, baka hindi natanong kung posible ang buhay sa ibang bahagi ng universo, kundi maintindihan kung lahat ng hakbang sa daigdig ay kailangan para lumitaw ito. O kung ang buhay ay pwedeng mabuo mula sa isang masalimuot na proseso na dumaan sa ibang mga landas. Karim, magandang araw. Salamat sa iyong pakikibahagi sa pagsulat ng episode na ito at sa pagrepaso sa isinulat ko at pagbibigay ng maraming idea. Marami pa akong tanong pero tatlo lang ang tatanungin ko sa iyo. Yung sa tingin ko ay medyo nakalulula na at hindi natin masyadong natalakay sa video na ito. Madalas nating marinig at nabanggit din natin sa video na ang buhay ay kailangan nakaasa sa tubig o nangangailangan ng tubig para lumitaw. Saan nagmula ang paniniwala na ito ay halos nagkakaisang itinuturing na isang kondisyong kailangan mayon? At pangalawang tanong na medyo konektado rito. Ganon din, hindi rin natin masyadong tinalakay ang tanong na ito. Bakit natin itinuturing na ang carbon ang tunay na kandidato, ang pangunahing atomo para bumuo ng buhay? At bakit natin itinuturing na sa gitna ng 100 at 18 iba pang mga atomo? Parang nandyan naman ang periodic table. Mayroon tayong mga elemento. Hindi natin seryosong ikinokonsidera ang iba bilang kandidato na lumikha ng buhay sa malawak na kahulugan. Oo. Mga tanong yan na talagang napakahalaga. Para magsimula sa tubig, isa itong bagay na talagang karaniwan. Isa ito sa mga molekulang pinakamarami sa universo. H2O, binubuo ng mga elementong pinakamarami rin sa universo. Ang hydrogen siya talaga ang number 1, ang hari ng mga elemento na sagana kahit saan. Pagkatapos ng helium, sunod ang oxygen na pangatlo. Hindi nakikipag-ugnayan o nagbaband ang helium. Kaya ang oxygen at hydrogen ang pinakamaraming nagsasama. Pinakamadali, lalo na pagdating sa dami.
At kaya ang tubig nandyan yan kahit saan sa universo. Ang mahalagang katangian para sa paglitaw ng buhay ay ang pagkakaroon ng tubig sa likidong anyo. Kaya nakakakita tayo ng yelo kahit saan, nakakakita tayo ng singaw, ng gas na H2O kahit saan. Pero sa ngayon, alam nating likidong tubig ay mayroon sa daigdig. Alam nating nagkaroon nito sa Mars noon at halos sigurado tayong meron sa ilalim ng ibabaw ng mga satellite ng higanteng planeta. At saka, dahil meron ito kahit saan sa universo, malamang meron din ito sa mga exoplanet. At masasabi ko na siguradong may mga exoplanet na may mga ilog, malalaking ilog, mga dagat at mga karagatan. Kaya, bakit natin iniisip na mahalaga ito para sa buhay? Kasi, una, may halimbawa tayo na gumagana gamit ang tubig, ito ang buhay sa mundo. At sa agam, mahalaga pa rin na hindi lang tayo puro spekulasyon o panaginip. Kaya may basehan tayo at maaari nating pag-aralan ang mahalagang papel ng tubig sa paglitaw ng buhay sa mundo at sa pagpapatakbo ng buhay sa mundo. At ang mahalagang papel na ito, sa totoo lang, ay maipapaliwanag dahil isa itong napakaliit na molekula, 3 atomo, maliliit na atomo, HOH. Meron itong hugis na parang maliit na V. At ang oxygen ay may tendensiyang hilahin ang mga elektron papunta sa kanya. Kaya, ililipat niya ang ulap ng elektron. Papunta sa kanya, kaya magdudulot ito ng maliit na dipole elektriko o oryentasyon ng molekula. At itong hugis V na ito, itong maliit na dipole elektriko, tinatawag natin itong dipole moment. Magdudulot ito ng kakayahang tunawin ng maraming iba't ibang molekula. Maraming molekula ang malulusaw sa solusyon. Magkakaroon din ito ng papel sa reaktibidad. At sa totoo lang, hindi lang ito solvent sa isang chemical na reaksyon. Hindi lang ito tagamasid na nanonood lang ng mga nangyayari. Isa talaga itong aktor. Sa totoo lang, sa organikong kimika, kapag nag-aaral o gumagawa tayo ng synthesis, hindi natin kailanman ginagamit ang tubig. Magtratrabaho tayo gamit ang mga solvent, may mga simbolo ng bungo, mga bagay na delikado, hexane, benzene, acetone. At kasi bawat solvent ay may kakayahan na idirekta ang reaksyon ng mga molekula papunta sa isang direksyon. At kapag gusto natin gumawa ng synthesis, gusto nating makakuha ng magandang yield. Kaya, hindi ko alam kung gusto niyo gumawa ng aspirin na hindi puro, halimbawa 0 o 1% lang, tapos halo-halo na ang ibang laman. Kaya pipiliin natin ang mga solvent para sa bawat hakbang ng reaksyon. At para sa buhay, sa paglitaw ng buhay, iniisip natin na siyempre, kinailangan talaga ang malaking pagkakaiba-iba ng mga reaksyon. At walang sinuman na nagsasabi na sa unang hakbang ay gamitin ang aceton, pagkatapos ay i-evaporate, ilagay ang substrate sa pyridine, at pagkatapos ay gawin ang 2 hakbang, pagkatapos ay lumipat sa ethanol, at iba pa. Kaya ang tubig bilang isang universal na solvent ay nagbibigay daan sa napakaraming uri ng reaksyon. At mukhang kinakailangan ito para lumitaw ang buhay. Kaya pagkatapos hindi ko sinasabi na talagang imposibleng magkaroon ng buhay na maaring mabuo sa ibang mga solvent. Ang tubig ay isa sa pinakamasaganang solvent sa universo. Alam nating may mga lawa ng metano sa Titan, pero kakaiba talaga ang kondisyon doon. Ang tubig, kahit papaano, ay may saklaw. Kung saan maaring maging likido na malawak. Kaya sinabi ko, ito ay napakasagana. Kaya dun ko pa rin ilalagay ang aking puhunan. Hindi ko naman isinasantabi na posible rin sa iba, pero hindi ko talaga alam kung ano at paano hahanapin. Sige ang carbon. Ang carbon, alos pareho lang ang pangangatwiran. Ibig sabihin, sinabi ko na ang tubig ay isang bagay na karaniwan at sagana. Kakaiba ang likido, pero ang tubig bilang molekula ay napakasagana rin. At ang carbon ay isa sa mga pinakamasaganang elemento sa universo. Nakikita natin ito sa atmosfera ng ibang planeta, pati sa Titan, at maging sa kalawakang nasa pagitan ng mga bituin. Kapag itinutok natin ang mga teleskopyo, makakakita tayo ng daan-daang iba't ibang molekula na nabuo mula sa karbon at kakaunti lang mula sa ibang elemento. At iyan, malinaw na ipinapakita nito ang kakayahan ng karbon na bumuo ng mga ugnayan. Sa sarili niya, pero pati na rin sa ibang mga atomo tulad ng hydrogen, oxygen,
nitrogen, kaunti, ayan, lahat ng mga pangunahing elemento ng buhay dito sa daigdig. Ang organikong chemistry ay natural na nangyayari, napakaiba-iba kahit saan sa universo. At isa sa mga dahilan nito ay dahil ang carbon ay parang Goldilocks na elemento. Minsan tinatawag natin itong habitableng zona o Goldilocks na zona. Hindi malayo, hindi rin malapit. Ang carbon ay tinaguriang Goldilocks na elemento dahil kaya nitong bumuo ng ugnayang hindi marupok o sobrang tibay. May ilang mga elemento na gagawa ng sobrang tibay na mga ugnayan. Pag nabuo na ang ugnayan at molekula, wala nang susunod na mangyayari. At ang iba naman ay gagawa ng mga ugnayan pero sobrang marupok na wala talagang matibay na mabubuo. Ang carbon ay may ganitong katanghian na medyo nasa gitna. At alam natin, maaari nating sukatin na hindi ito totoo sa ibang mga elemento. Kaya ilalagay ko rin ang aking tiwala sa carbon dahil sa kasaganaan nito at sa reaktibidad nito. Pero syempre, hindi ko sasabihin ngayon na sigurado akong walang buhay na nakabase sa ibang mga elemento. May mga mananaliksik na nag-iisip tungkol sa buhay na nakabase sa silicon. Ang silicon ay mas kaunti, 10 beses na mas kaunti kaysa oxygen sa universo. Mas mahina rin ang pagkakaiba-ibang chemical nito. Ang mga ugnayan ng silicon at hydrogen ay sobrang marupok. Ang mga molekulang gawa sa silicon kadalasan ay Si. Paano mo nasabing marupok? Parang matibay naman. Hindi, Si at hydrogen. Sobrang hindi matatag yun, Si hydrogen. Pasensya na. Ang ibig kong sabihin ay mas maraming oxygen. No. Pero ang Si at oxygen o SiO2 ay buhangin at salamin. Kabaliktaran, yun ang pinakamatindi. Iba ang sitwasyon natin. Pareho lang naman, pwede rin, pero may nag-iisip din tungkol dyan. Ano ba talaga ang hinahanap natin? Paano at saan? Hindi rin tayo sigurado, kaya pwede nating isa-isip natin yan, pero sa siyentipikong pananaliksik, hindi ibig sabihin na sarado ang isip natin. Ibig sabihin, kapag gumagawa tayo ng agham, may hypothesis tayo at may mga eksperimento na nagpapahintulot na mapatunayan ang mga hypothesis na ito o kaya ay pabulaanan ang mga ito. At nasasabi ko, sa totoo lang, kung tayo ay isang bilang buhay na gawa sa carbon, sa huli, lahat ng senyales ay pabor para maghanap ng buhay sa ibang lugar na gawa rin sa carbon. Kung titingnan ko ang periodic table at hahanapin ang tingga sa ilalim ng carbon, ilang linya sa ibaba. Ben, kung tayo ay isang extraterrestrial na anyo ng buhay na gawa sa tingga, ibig sabihin, nabubuhay tayo at nagtatanong tungkol sa ibang uri ng buhay na gawa sa ibang elemento. Ben, sa tingin ko yung mga extraterrestrial na gawa sa tingga, iisipin nila, aba, sinuwerte tayo. Kung maghahanap tayo ng buhay sa ibang lugar, sa tingin ko hindi dapat nakatutok lang sa carbon. Mas malamang na ganito talaga mangyari. Ayun. May isa pang punto na di natin gaanong natalakay sa video tungkol sa kiralidad na para sa akin ay palaisipan pa rin. Hindi ko alam kung ito ay bahagyang nalutas na. Pwede mo ba kaming paalalahanan kung ano ba talaga ang kakaibang katangiang ito at paano natin ito naiintindihan ngayon? Oo. Ang kiralidad ay talagang isang paksang nag-uudyok ng maraming pagninilay at panunaliksik. Sa totoo lang, gaya ng sinabi ko, medyo madaling nabubuo ng natural ang organikong material sa maraming iba't ibang kapaligiran. Makikita natin na para itong masalimuot na halo ng samot-saring molekula. Tingnan lang natin kung ano ang nasa mga meteorite at kometa. May mga meteorite na naanalisa at makikita nating milyon-milyon, talagang milyon-milyon ang iba't ibang pormulang chemical. Walang buhay doon. Ito ay kusang nabubuong kimika lang ng carbon sa iba't ibang astrophysical na paligid. Ang buhay ay kakaiba dahil kaya nitong pumili at mag-organisa. At kapag nakita natin kung paano gumagana ang buhay sa daigdig, ito ay pangunahing nakabase sa mga protina. At na siya sa madaling salita, ang makina ng lahat ng mga reaksyon na siya nagpapahintulot na maayos na mapatakbo ang mga reaksyon sa pagpapatakbo ng buhay. Pagkatapos, ang DNA at RNA ang nag-iimbak ng plano ng pagpapatakbo o impormasyon. At kung meron kayo, ayan, lahat tayo ay may ideya ng double helix ng DNA na may sariling hugis. Kaya hindi lang siya nag-iimbak ng impormasyon, may particular din siyang hugis at ang mga protina ay may sarili ring natatanging hugis.
Lahat ng ito ay mula sa pangunahing blok ng protina. Gagamitin kong halimbawa ang protina para gawin simple. Ang protina ay gawa sa mga molekulang tinatawag na amino acid. At kung gagawa tayo halimbawa ng discharge sa isang atmosphere na tahawig ng ilang modelo ng atmosphere ng sinaunang daigdig, kung titingnan natin ang makikita sa mga meteorite, makakakita tayo ng mga amino acid. Pero sa kabilang banda, makakakita tayo ng mga amino acid sa dalawang anyong geometriko na ang pinakasimpleng analogy ay ang ating dalawang kamay, ang kaliwang anyo at ang kanang anyo. Pareho ang pumulang kimikal, isang palad, 5 daliri, pero kahit kunin ko ang dalawang kamay ko, hindi ko sila mapapatong na magkapareho ang ayos. Mayroon akong kaliwang kamay at mayroon akong kanang kamay. Kung gusto ko talagang ipatong sila ng magkapareho, kailangan kong tanggalin ang mga daliri ko, kaya hindi ko gagawin yon. Pero may papatong sila kung gagawin mong salaming larawan ng isa ang isa pa. At yan ang tinatawag nating kiralidad. Ang mga molekulang ito ay may parehong atomo at pagkakasunod-sunod, ngunit magkaiba ang strukturang geometriko. Magkapareho pa rin sila ng katangian. Kaya pareho sila ng mga katangian maliban na lang pagdating sa liwanag. Ganito sila matukoy kahit pareho sila ng chemical na katangian. At sa tutulong, isipin natin na para gumana ang ating katawan, gumagamit tayo ng kailangan natin bumuo ng mga protina, pero para hanapin ang mga amino acid. Dito, sa kasalukuyan, sinasabi ng genetic code na sige, kunin mo ang alanine, isang amino acid. Pero kung kukuha ako ng basta-basta ng alanine na kaliwa o kanan ng anyo, iba ang magiging geometrikong struktura ng protina ko. Kaya, sakuna ito. Kapag sinabi kong kunin mo ang alanine, tapos ibang amino acid pa, isa lang sa 2 beses ang tama kong makukuha. Sa huli, hindi ko na makukuha ang tamang protina dahil ang struktura at reaktibidad nito ay nakadepende sa anyo nito. Kaya, sa usapan ng natural na seleksyon, sa isang punto ang buhay. Hindi natin alam eksakto kung kailan, pero natuklasan ng buhay na mas praktikal na puro kaliwang alanine lang ang gamitin at hindi yung may isa sa 2 tsansa na magkamali o magkaroon ng karagdagang instruksyon. Kunin mo ang alanine at ang kaliwang alanine o sa susunod, kunin mo naman ang kanang alanine para sa akin. Kaya ito ay isang pagpapasimpel na ginagawang posible ang lahat ng buhay. At ganoon din sa RNA, ang double helix ay nakabase sa mga asukal, ang deoxyribose para sa DNA na siya namang may kanang anyo. At kung ganon, ang inyong helix ay hindi iikot sa parehong direksyon kung puro kaliwa lang ang anyo at hindi iikot kahit kailan kung kalahati-kalahati ang tsansa na kanan at kaliwa ang anyo. Parang may workbench ka na may mga turnilyo at bolt. Kung may 50 turnilyo na umiikot sa isang direksyon at 50 sa kabila. Ganon din ang bolt. Pagkatapos kumuha ng 2, sa kalahati ng pagkakataon, mali ang nakuha mo kasi pareho ang direksyon nila at hindi gumagana. Kaya, saan nga ba ito nanggaling? Kaya ba sa simula, nagsimula tayo sa kalahati-kalahati at tsamba lang talaga? May isang paliwanag na talagang nakakabilib para sa akin. Hindi man ito ang tamang dahilan, pero sumusunod ito sa isang siyentipikong paliwanag na talagang nakakabilib. Sa ilan mga meteorite, napatunayan ang ilan sa mga amino acid na matatagpuan doon ay may mas maraming kaliwang anyo kaysa sa kanang anyo. Hindi ito 100% ng kaliwang anyo, pero may 10 hanggang 15% na mas marami kaysa sa kanang anyo. At kaya, kung sa daigdig ay ganito ang uri ng mga meteorite na nagdala ng mga amino acid, ang simpleng katotohanan na may kaunti kang mas marami. Ang kaunting sobrang dami ng isang anyo kaysa sa kabila ang naging dahilan kung bakit mas lohikal na ang buhay ay nauwi sa pagpili sa pamamagitan ng ebolusyon ng ganitong kaayusan. At ang sobrang ito, at itong sinasabi ko nakakahilo isipin, meron tayong, kaya ito, isang obserbasyon ito, meron tayong kaunting sobra. At ipinapaliwanag natin ito sa pamamagitan ng mga iradyasyon na maaring nangyari sa molecular na ulap bago pa mabuo ang ating solar system. At may ilang mga neutron star na umiikot ng napakabilis sa kanilang sarili at sa isang dulo, papunta sa hilagang polo. Maglalabas sila ng UV radiation,
isang uri ng liwanag na radyasyon na magiging polarized sa isang direksyon at masisirain nito ang isang uri ng amino acid at sa kabilang direksyon, masisirain naman nito ang kabilang uri. Pagdating sa Ecuador, magkahalo kaya parang walang nangyayari. Nagbibibay lang ako ng maraming kung sakali. Pero kung para lumitaw ang buhay sa isang planeta, kailangan merong paunang labis. At paano kung ang labis na yon? Dapat ba itong mamana mula sa kimikang naganap bago pa man mabuo ang bituin at mga planeta? Ang chemistry ngayon ay konektado sa di sinasadyang pagdaan ng isang neutron star sa isang tiyak na oryentasyon na parang may nakakahilong sinulid. Hindi, maganda yan para sa paglitaw ng buhay. Ganun din, malawak ang universo, pero nananatili ito sa mga Nananatili ito sa mga posible. pero isa lang itong posibilidad na nakabatay sa siyensya. Dahil lahat ng ito ay nakabase sa mga naobserbahan. Sa mga obserbasyon, mga simulation na ginagawa sa laboratorio. At saka, kung sakali, meron tayong halong rasemiko. Gumagana ito palagi, pero hindi ko masasabi. Gumagana ba ito palagi? Bihira ba ito? Kaya naging interesante at nakakatuwa para sa akin ang larangang ito ng pananaliksik. At alam mo, na ipapasa mo ito ng maayos. Nakakabighani talaga. Nakakabaliw. Nakakaengganyo talagang alaminta. Salamat sa pag-uusap na ito, Herve. At sa lahat ng mga tanong at mga bagong ideya. Hanggang sa muli, paalam. Ingat ka.